DZXL. Sa inyo na ang mga nagliliyab, nagbabag at nag-aalab na mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbal at mga nakakatawag pansing eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. Mga kasama sa Parañaque, malamig ng bangkay na matagpuan isang security guard sa inupahan nitong kwarto sa may Purok Kamachile, Barangay San Bali. Inilala po ang biktima si Nino Kapanyarihan, pansamantalang nanunuluyan sa nasabing lugar. Ayon po sa landlady ng paupahan, huling nakita ang biktima noong Linggo at naipag-inuman pa ito noon. Kagabi ay nang pasukin ng kwarto ng biktima, nakita na lamang itong patay. Wala po nakita anumang indikasyon ng Parañaque City Police na may foul play sa pangyayari. Naglalagablab na mga balita sa Maynila, patay din ang isang taxi driver matapos naman saksakin sa leeg ng pinaniniwalaan pong holdupper sa bahagi ng Quirino Avenue kanina madaling araw. Ayon sa report, isang lalaki na katuklas na sabing driver na duguan ng leeg at ng lapitan ala ng hininga. Agad naman itong inilapit sa barangay chairman ang insidente. Kasi nung time na yun, papunta ako sa may bakery. Tapos tinawag ako nung tanod. Ngayon, tinignan ko pa yung kala ko lang din natutulog. Yung pala nakita ko yung yung sakwelyo niya, yung dugo. Tapos ngayon, tumakbo kami kay chairman, tinawag namin si chairman. Tuloy pa rin po ang investigasyon ng pulis sa pangyayari. Naglalagablab sa 558. Mahigit 200 na makinarya ang pansaka pinagkalo po ng DAR sa mga magsasaka. Kasama natin sa balita may report sa Silvestre Labay. Rambo, may radyo mo. Kulang 235 mga makinaryang pansakahan ang pinagkaloob ng Department of Agrarian Reform sa may 32 organisasyon at samahan ng mga magsasaka sa Region 3. Ayon kay Agrarian Secretary Virgilio de los Reyes, ang nasabing mga makinarya na nagkatalaga ng 41.4 na milyong piso ay makatutulong ng malaki sa pagmomodernisa ng sektor ng pansakaan sa Region 3. Bukod sa mga mas magiging madali at mabilis ang pagsasaka ng mga agrarian reform beneficiary, ay malaki rin anya ang may tutulong nito sa pagpapataas ng produksyong palay na magdudulot ng malaking kita sa mga magsasaka. Kabilang sa mga makinaryang ipinamahagi ng DAR ay ang tractors, threshers, water pumps, sprayers at mga reapers. Ang proyekto ay pinatutupad sa ilalim ng Agrarian Reform Community Connectivity and Economic Support Services ng DAR na naglalayo namang baguhin ang mga agrarian reform beneficiaries bilang mga entrepreneurs sa pamamagitan ng pagbibigay ng suportang kanilang kailangan. Kasama mo sa Quezon City para sa DZXL 558, ako si Silvestre Labay, Tatak RMN. Naglalagablab sa 558. 8 estudyante sinaniban. May balita po si Agnes Apostol ng RMN Bacolod. Agnes, i-radyo mo. 8 estudyante na poses. Patuloy sa ngayon na inoobserbahan ang 4 sa 8 mga estudyante sa college na sinasabing nasaniba ng masamang espiritu. Ayon sa instructor ng mga estudyante na si Rolando Moniz, ang 8 mga estudyante ay pawang babae mula sa Carlos Hilado Memorial State College sa Binalbagan, Southern Negros. Dumating kahapon sa main campus ng paaralan sa Talisay City upang sumailalim sa tactical training program ng ROTC para sa nakatakdasan ng contest. Last 12 kaninang hating gabi, pumunta sa comfort room ang isa sa mga ito na nakilalang si Danica Dominguez, 18 years old, at bigla na lamang nasara ang pintuan na hindi naman ito pinansin. Ngunit hindi na nakatulog pa si Danica, may naririnig daw itong mga bulong. Marami nang pinagsasabi, umiiba ang kanyang boses at ito ay nagwawala na. Maya-maya, ganito na rin ang nangyayari sa 8 iba pa na kasamahan ni Danica at nang hindi naka-recover mula sa pag-pray over ng mga guro at pastor, dinala na lamang ang mga ito sa pagamutan dito sa Bacolod City. Nakalabas na ang 4 sa mga ito, samantalang ang 4 na iba ay under observation pa sa ngayon. Kasama mo sa DYHB Bacolod, Agnes Apostol, Tatak RMN. Naglalagablab na mga balita. DZXL Ulat Palaro.
Makakasama inaasahan daw po ni naturalized player Marcos Duhit na magkakampyon ng Gilas Pilipinas. Sa darating na 2013 FIBA Asia Championship sa Agosto 1 yan hanggang 11. Ayon kay Marcos, ang China at Iran ang dalawang koponan na susunod sa kanila para makakuha ng ticket patungo sa 2014 FIBA World Championship sa Spain. At para paghandaan na nasabing qualifier, kinuha pa ni Duhit ang professional trainer na si Mark Williams mula sa New York. Si Williams ang lead trainer at founder ho ng team Footprints Elite Basketball Training. Siya ay dumating sa bansa noong nakarang linggo lamang kung saan sinasanay na ito si Marcos Duhit ng 3 beses sa isang araw. Nakita sila Duhit at Williams sa basketball court para sa hoop drills at kinagabihan naman ay sa isang gym para sa tinatawag na strength and conditioning. Naglalagablab na mga balita. Diretso tayo sa DZXL Showbiz Balita. sama si John Ice. Morning, John Ice. Good morning kasamang body at sa lahat ng mga nag-aalmusal. Nag-aalmusal lang? Kawawa naman yung mga hindi nag-aalmusal. Na joke. Anyway, ito na nga kapag daw artista, dapat handa ka daw talaga dapat sa mga kakaibang role. Kaya nagpa-practice ako eh. Ramdam ko yung PB talaga. Oo nga, yun na, naubo tuloy ako. Katulad niya. Nakakaalala sa yung pants mo. Katulad na nga lang daw ng kay Alger Arbrenica. Akalain mo yung first time niya na magmamacho dancer role. Kaya mo ba yun? Ayan, gaganapin na daw kasi ito sa isang hango sa tunay na buhay ng character sabihin ko ba, sa magpakailanman. Ayan. Say ni Aljur, hindi daw siya makapaniwala sa sarili niya o hindi na daw ma-imagine na gagawin niya yung ganitong role. Kasi nga naman daw, ang usually niyang sinasayaw ay mga hip-hop, yung mga ganun ba? So, yung ganito nga daw pag mamacho dancing, iba, kumbaga daw may sensual. Ayun, ma-elda. So, gayon pa man daw ay excited siya. Ano ba yan? Kinakabahan ka ba o excited? So, excited naman din daw siya. Pero, gagalingan na lang daw niya ang pag-arte alang-alang sa pagiging artista. Ayan po. Kinakaya ni Janjan dati, di ba? Janjan? Yung bata na pinasayaw. Ay, oo nga. Yung dati sa, ano nga ba yun? Willie. Yun, yung kay Willie. Ayun, anyway, ito na po ang ating balitang showbiz. Ako po si John Ice, Tatak Aramen. Thank you, John Ice. Naglalagablab na mga balita. Dapat ito igigiling na Aljur. Paano kaya ito igigiling, no? Tugtog na yan. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang Balitang Panghimagas. Andito na. Ako, mahirap tanungin to kung kung gumigiling o hindi. Magandang umaga mga kasama. Morning, Miss Bibi. Para naman po sa ating panghimagas, nakakatuwang malaman na talagang meron pang mga Good Samaritan at mapagkakatiwala ang tao sa mundo. Ako, marami pa yan, sana. Sana nga. Oh. Katulad na lang ni Ellen Soriano na taga Antipolo. Kamakailan lamang ay nawalan siya ng wallet na naglalaman ng mahalagang cards. Nag-aalala siya dahil importante ang mga ito sa kanya. Ngunit isang araw pagising niya, may natagpuan siyang LBC package na nakapangalan sa kanya. Wow. Pero hindi pamilyar ang pangalan ng tao nagpadala sa kanya, kaya ipinagtaka niya ito. Akala niya siguro Hindi niya kilala. admirer, oo. Okay. Laking gulat na lamang niya ng pagbukas ng package ay wallet na niya ang naglalaman nito at kumpleto pa ang kanyang mga cards. Wallet niya mismo? Oo. Wow. Diba? Meron pa talagang Good Samaritan. Meron pang himala talaga. Oo. Laking tuwa at pasasalamat niya kay Mr. Arnel Barquilla na taga PNP Firearms and Explosive Offices na nag-effort pang ipadala ang kanyang mahalagang wallet. Ang galing. Para kay Mr. Arnel Barquilla, sinasaludo ka namin. Talaga naman. Isa ka talagang sugo ng langit. Yes. Ikaw ba may naisoli ka na rin, PB? Wala pa naman akong natatagpuan. Pero if wala ka pang ever, natatagpuan? Oo. Na nawawala. Na nawawala. Oo. Okay. At yan po ang balitang panghimagas. Kan DZXL Sinwon Chong Sinwasher Phoebe Tatak Aramen. Thank you, Miss PB.
Naglalagablab na mga balita. Si Rambo, marami itong nakikita. Isinusolid din daw niya kaagad. Pag ayaw na sa kanya. Live from where are you? Rambo, morning. Kasamang body, tama yan. Siyempre, kapag hindi sa atin, dapat isa sa uli na. Ayun. Pero lumalapit sa'yo minsan, di ba? Minsan lumalapit sa akin yung mga dapat na isa sa uli ka sa mga body. Ang daloy kasamang body ng trapiko dito sa Aurora Boulevard, lalo na mga estudyante. At paborito ni mga estudyante na ay naging estudyante rin ng mga nakalipas na mga taon. Taga saan ba yung estudyante na ito ngayon na tinutukoy natin? Dati PSBA eh. PSBA, meron ding... Ngayon, taga saan? Taga NCBA yung... NCBA naman. Yung mga listeners natin na okay. nakikinig daw ka sa mga body. Sige. Lagi nga umaga. Mula sa PSBA, mabagal yung usap sa yan. Pero pagkalampas yan, tuloy-tuloy na muli namang babagal pagdating sa harapan ng NCBA. Dalawang eskwelahan kasi yan kasamang body, yung PSB at NCBA. Tama. At Aurora Boulevard yan. Pagkalampas naman ito, ay tuloy-tuloy na ang usad ng sasakyan hanggang Cubao. Bago sumadapit ang Cubao, ay mabagal ang usad ng mga sasakyan. Diyan ba sa St. Paul area, kamusta ang traffic dyan? Diyan, kasamang body, maraming mga estudyante tumatawid dyan sa St. Paul. Maraming sumusundo. Maraming sumusundo, maraming naghahatid din. Ibig sabihin, sundot hatid mo ha? Siyempre, nakikita natin sa mga body sa ating pag-iikot at nakikita po na maraming mga estudyanteng sinusundo at hinahatid din yan sa St. Paul na mismo. At sa kabilang linya, tuloy-tuloy yan. Kung ikaw ay galing sa Cubao, paputungo sa Katipunan, Antipolo, tuloy-tuloy ang usad ng mga sasakyan. Bagal, pagdating naman sa Katipunan, kasamang body. Very good. Of course, Moto for today. Ito para sa mga lahat to. Nawawala ng pag-asa sa buhay. Ang motto natin, one small positive thought in the morning can change your whole day. Ba? Pakiulit nga ulit sa English muna. Sa English, one small positive thought in the morning can change your whole day. Alright. Tagalog. Kasamang body, isang positibong pananaw sa umaga ay maaring makapagbabago sa buong araw mo. You're the brother. Thinking lang ang kailangan. Positive para mabago. Thinking. Positive thinking. Alright. And every morning. Para it attracts. Yan. At saka passion. Positive with action. Result. Accomplishment. Wow. Napakaganda ilagay sa Islam book talaga. Motto natin sa ating mga kababayan na very good. Ng pag-asa. Ay may pag-asa habang nabubuhay. Ayan. Kahabang Aurora Boulevard. Self-astre. Labay! Tata! Everyone else but you. Baby, you like nobody else. Thank you, Rambo. Paano po mga kasama? Dire-diretso mga naglalagablab na balitang tatak RMN. Inyo pong napakinggan muli sa DCXL 558. Umaga tayo ngayon ng Martes sa 26 po ng Pebrero 2013. Kasama nyo sa serbisyo publiko. Nangalan po ni kasamang Weng de la Peña. Nabanggit ko kahapon, kasama ko na siya ngayon. Bukas pa. Ayan, kasamang Weng, ingat ha. From the province of Occidental Mindoro, mabuhay. Ako po si Buddy Oberas. Kaming lahat dito ay Tatak! Tatak RMN. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo.